Mga igsuon, masaya kong ibabalita sa inyo na tapos na ang bahay nila Hanilin. Opo, at dito na sila nakatira ngayon mga igsuon. Sobrang nakakasaya kasi ito ang ating unang pabahay. Simula lang tayo ay nag-vlog. Pero paano ba talaga nagsimula ang lahat? Kaya tara igsuon, samahan niya kung balikan natin ng mga munting alaala at pangyayari. Simula lang ating makilala si Hanilin. Dito nagsimula ang lahat. Sa unang punta ko pa lang sa bahay nila Hanilin ay sobrang nakakaawa na. Bakas ang hirap ng kanilang pamumuhay. Nang una kong punta sa kanilang bahay ay wala man akong dala kahit ano. Pero sabi ko sa kanila, tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Dahil nalaman ko rin ang kanilang tunay na sitwasyon at talagang nangangailangan sila ng tulong mga igsuon. Dininig ng Diyos ang ating panalangin. Kaya sa ikalawang balik natin, ibitbit natin ang maraming grocery, mga tinapay, bigas at school supplies para sa kanila. Siyempre, di mawawala yung kanilang allowance per week na 500. Sobrang saya nila dito igsuon. Pero di pa dyan nagtatapos ang lahat. Sa ikatlong balik namin ay bitbit naman namin ng mga bagong sorpresa, mga uniforme nila at school shoes. Naabutan ko pa si Hanilin dito na nag-aaral. May isa pang sorpresa na kinayak ni Hanilin sa oras na ito. Ito ay ang kanyang scholarship pagdating ng college. Po mga igsuon, grade 9 pa man si Hanilin, pero may nag-aantay ng magpapaaral sa kanya para sa college. Sa puntong ito ay marami nang natanggap si Hanilin. Maapaw na ang kanilang blessings. Pero kahit ganun pa man, ay nangingibabaw pa rin ang kalungkutan. Kasi yung bahay nila ay sirang-sira pa. Kaya di ako tumigil sa pagtitiwala sa Panginoon. Puntong ito ay kakaunti pa lang talaga yung ating naipon. Ang sabing budget daw ay 7,000. Pero ang hirap pa rin makamit. Kung tutusin, ang 7,000 ay sobrang liit lang para sa bahay. Pero sa di inaasahan, talagang ibibigay ng Diyos sa atin kapag tayo ay naniniwala sa Kanya. Di man natin nakamit ang 7,000, pero naging 17,000 ang pera. Sobrang galing ni Lord, igsuon. Kaya ito na mga igsuon, nagsimula na tayong gumawa ng bahay nila Hanilin. Kahit phase 1 pa lang ay sobrang saya ko na. Kahit na ganito ay di ko inaasahan na masisimulan natin ang kanilang bahay. Hindi ko na kailang balay. Ito naman, ang pangalawang araw ng pagbubuo ng bahay, aking inaakala na 2 araw lang ay matatapos na ang bahay. Pero sa ating nakikita ay di pa tayo nangangalahati. Medyo kinakabahan ako kasi ubos na ang pera dahil binili lahat ng gamit. Ang natitira na lamang ay yung pansweldo sa mga karpentero. Ang nasa isip ko ngayon dito ay kung ano ang isasahod ko sa 2 araw pa na pagtatrabaho ng mga karpentero. Kasi ayon sa kanila ay kailangan pa daw ng 2 araw bago matapos. Sabi ko naman sa kanila, sige, maghahanap tayo ng paraan. Pero medyo kinakabahan ako sa panahong ito. Baka hindi ko matapos ang proyekto. Pero sa di inasahan, sobrang napakabait talaga ni Lord. Nagpadala na naman siya ng 4K which is eksakto para sa 2 araw na pagtatrabaho. Meron kasi tayong 4 na mga karpentero. Kaya maraming salamat talaga, Ate Ron. So, naramid ron sa second day sa pagbuhat sa balay ng ate dito sa lahat dito. Diyan kuya. Magbani ka ron, nanay ko. Dahil sa kanyang pinadala, ay naipagpatuloy natin ang day 3. Heto na ang day 3 mga igsuon. Sa atin nakikita ay may dingding na. Medyo matagal-tagal lang ang pag-uusad kasi kinikulang din yung kahoy na maaaring gamitin. Medyo kulang nga din yung pasahod natin sa mga karpentero kasi sila din mismo yung nangangahoy. At yung papa naman ni Hanilin, siya yung tagakuha ng kawayan. Sumama pala si mama sa time na to kasi gusto nyo daw makita yung bahay. Sa puntong ito ay may butas na rin para sa kanilang palikuran. Ito na ang day 4 mga igsuon. Sobrang saya ko dahil unti-unti ko na nakikita ang isang maaliwalas na bahay. Kompleto na rin ang sahig at ang isang kwarto. Napakalayo sa lumang tirahan nila. Nasiyahan din ako kasi mas gumanda pa ang plano ng bahay. Dahil sa nagdagdag si Kuya Arlie ng 5,000 ulit, kaya nagdagdag din kami ng terrace na kung saan pwedeng magpahinga ang magpamilya. Kaya Sir Arlie, sobrang maraming salamat po sa iyong binibigay. Kasi kung wala ka, ay walang-wala talaga ang bahay na ito. Si Sir Arlie pala ay taga-Sindangan, Zamboanga del Norte noon. Pero sa ngayon ay nasa San Francisco, USA na po siya. At isa rin sa sponsor natin dito ay si Ate Ron. Siya ay nagmumula sa Albay. Kaya shoutout sa mga taga-Albay dyan at taga-Sindangan. Si Kuya Gary. Sila yung karpintero at pati taga-bili ng mga gamit siya pa rin. Sama si Ate, si Ate. So, si Kuya, anong pangalan mo Kuya? Si Kuya Elmer, yan. Tingon ko muna. Kuya Jan, yan. So, silang kasi mga karpintero dito. So,
So, 4 na araw na itong ginawa. Tapos, pag isang araw na lang talaga para matapos yung bahay nila Hanilin. So, yun mga yung update. Siyempre, maraming salamat din pala kay Ate Jennifer at kay Kuya Gary. Dahil kung wala sila ay hindi talaga mabubuo ang bahay na ito. Kasi po si Ate Jennifer, siya po ang tagaluto sa mga karpentero. Kung baga, tulong din po ang ginagawa nila para kanila Hanilin. Kasi po, sa kanilang bahay, kumakain yung mga karpentero. Si Kuya Gary naman yung tagabili ng mga gamit na kinakailangan sa bahay at pati na rin sa pagpaplano. Di rin kasi biro ang effort ni Kuya Gary sa bahay na ito. Na nung kasagsagan ng bagyo ay dalawa kaming naghahanap ng materyales. Kasi di lang ako, pati si Kuya Gary nag-aalala rin sa sitwasyon ng bahay nila Hanilin. Kaya maraming salamat Kuya Gary at Ate Jennifer. Maraming salamat din pala kay Ate Ninette kasi nagbigay din siya ng mga nipa sa isang kuhanin ng Municipality of Titay na pinabot niya kay Ate Jennifer. Thank you po ma'am. Merong dito, merong kwarto. Tapos, ito yung kanilang kanilang abuhan. Ito magasaingan. Yan, kung saan sila magluluto ito. Lagyan ba ito ng lupa? Tapos ito yung kanilang kusina. Magirahan. So hindi pa matatapos. Pero kaunti na lang. Isang araw na lang yung kulang. Kaya, ayan kasi yung pera natin is hanggang ngayon na lang. So naghanap pa tayo ng kakaunti para matapos. Isang araw na lang talaga. Di man ako nakabalik noong day 5 pero masaya ako ngayon sa aking pagbabalik sa kanilang bahay. At si Ayan ang ating taga-video ngayon. At sobrang tuwa ko dahil nadatnan ko ang isang bahay na sobrang payapa. Napakaliwalas ng paligid. Na wakas ang bahay nating inaasama sa mga igsoon ay nabuo na rin para sa kanilang Hanilin. Sobrang tuwa ang aking nararamdaman sa panahong ito. Kasi ang ating plano ay nagkakatotoo. Oo mga igsoon, wala man akong pera pero sa Diyos ako'y nagtiwala. Kaya ngayon, tingnan nyo, ang bahay nila Hanilin ay nasa ating harap at nakatayo na. Nice, ilang taon. Sobrang saya ng damdamin ng unang tapa ko sa kanilang bahay. Ito, sinalubong din ako ni Jmar at siya ay nagmano sa akin. Si Hanilin kasi ay gumala sa kanilang baryo kasama ang iba pa niyang kapatid. Ay soon, ito ang bagong bahay nila Hanilin. Hi! Wait eh. Sa puntong ito ay nagpapasalamat si Auntie. Baka sa kanyang mukha ang saya ng nararamdaman. Ibang-iba ang aura niya ngayon kumpara nung una naming pagkikita. At sa punto ring ito ay ako'y kinakabahan na. Bakit? Kasi gabi na at nasa gitna ako ng bukid mga igsuon. Pero ayos lang yun. Kasama ko naman si Lord. Pansali mo kumpara ang katong sa una o karon? Ayos na yun pag wala mo ron. Tulog di pa rin sa una nga. Grabe tulo. Mali. Mag-ulan bakod ni tanan. Still ano? Naik ulan. Sa gabi bakod ni tanan. Kamu di tanan mga mata to? Kami tanan ya. Hindi. Bakod basa yun eh. Pag malapit nga part ba ito? Masuksok? Turas tumat-tumat. Yung pasalamat nga naagyod ni. Ngayon tungod sa tabang karon mayroon mo tulog. Kuha salik sa na kuha na yun. Hindi siya di man kuha ni mga hindi yung guna no? Wala dyan. Sige ako. pamahagi na kamu yang kuha na tabang yun. Ako yun. Tayong tabang. Nahatan sa mga. Ako rin salamat. Sige tara. Especially ang sa atong Ginoo nga wala gyud si Lord. Di gini mambugna. Kay kato. Thank you mga igsoon. Simpleng buhay,
pero malalim na pagsasamahan. Sinubok man ang panahon, pero di sumuko. Kung noon sila ay nagigising kapag ulan, ngayon ay makatutulog na sila ng mahimbing. Ito pala ang kwento nila Hanilin. Kaya maraming salamat mga igsoon. Ito ang ating unang proyekto. Dinadalangin ko sa Panginoon na may kasunod pa. Maraming salamat mga igsoon sa inyong suporta. Salamat, sir. Welcome! To God be the glory.